Sa wakas, binigyan tayo ng Tecno ng malakas na chipset, ang MediaTek Dimensity 8200 dito sa Tecno Camon 30 Pro 5G. Meron tong AMOLED display with 144Hz na refresh rate. Sa camera, meron tayong tatlong 50 megapixel na lente dito. At yung main camera nito naka Sony IMX890. Well, i-test natin mamaya yan. At hindi lang yun, maraming features ang ipapakita ko dito sa video na to na hindi natin nakita sa mga ibang phone o kahit dun sa Tecno Camon 20 Pro 5G. At meron tong magandang features na nag-stay sa Camon 30 Pro 5G na nakita natin sa Tecno Camon 20 Pro 5G. Well, alamin natin yan kung ano yan at sobrang natuwa ako sa features na yon. Kaya samahan nyo ako sa video nito, marami tayong pag-uusapan. I-check natin yung temperature, frames per seconds ng mga games nyo at lalong-lalo na yung camera. At sa mga bago, huwag nyong kalimutan mag-subscribe at pinitin yung bell icon para sa mga gantong unboxing reviews, tips and tricks at bagong kaalaman dito sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. You guys need to subscribe to Paul Techs TV. Paul is a friend and he creates awesome videos. Let's get him to cross 100k subscribers. Please subscribe to his channel. Okay guys, kumusta po kayo? Kung matatandaan nyo dati yung Tecno 20 Pro 5G, naka Dimensity 8050 yun. At yung presyo nun is nasa 12,000 lang. Pero this time dahil malakas nga yung chipset natin, ang presyo nito is 19,999 at exclusive po to sa TikTok. Yung link ilalagay ko na lang sa description at makakuha tayo ng 12GB of RAM, 512 na storage na. Pero tignan natin kung worth it ba talaga yung presyong yan at anong mga features na wala dun sa 20 Pro 5G na meron ngayon sa 30 Pro 5G. Actually, yung iba nasabi ko na sa inyo pero marami-rami pa yan. Well, bago natin pag-usapan yung mga ibang bagay, i-unbox muna natin. Sa box, kamukha siya ng box ng Tecno Camon 20 Pro 5G sa nakaraan pero medyo may pagkamalapad to. Tapos may nakalagay nga dito na Dimensity 200 tapos naka Sony IMX890 siya. Sa loob ng box meron tayong 70 watts na fast charging at mga 71 minutes so halos isang oras mga full charge na yung phone nyo. Then meron tayong SIM ejector pin na may kasamang bayabas at Type-C to Type-C cable. Tapos meron tong free tempered glass at may mga pamunas dito para sa tempered glass kung kakabitan nga natin mga gamit natin to. At last naman sa box, yung pinaka nagustuhan ko talaga na meron dito yung case niya. May pagka leather finish siya pero plastic po to at nagugustuhan ko talaga kapag niligay natin sa phone mas nagmumukha talaga siyang camera centric o parang camera ng DSLR, parang ganun. Itong phone na to ginawa as camera centric device talaga, hindi siya pang gaming pero diba yung 8200 pang gaming talaga yan kaya mag-test tayo ng maraming games mamaya. Dito na muna tayo sa back panel niya. Sa camera meron tayong malaking bilog dyan pero dun sa loob niyan yung sa gilid meron tayong ambient sensor tapos depth sensor pero yung pinaka highlights talaga dito yung 50 megapixel na Sony IMX890. Yun yung main camera natin. Tapos yung isang camera dito sa baba ng main camera natin, nandyan yung 50 megapixel na anti-distortion wide angle macro lens natin. So yung front facing camera naman natin 50 megapixel din yun. Bali may tatlong 50 megapixel tayo dito sa phone na to. At yung back panel niya may pagka metallic, hindi siya fingerprint magnet. May nakalagay dyan o may naka-imbus dyan pero hindi masyado nakikita yung Tecno Camon. Tapos nagugustuhan ko yung texture nito, may dope glass siya. So nagugustuhan ko yung body nito, premium talaga siyang hawakan. Sa baba naman meron tayong speaker, Type-C port, isang microphone at SIM card tray. Pero dual SIM card tray lang po yung pwede dito, wala tayong expandable storage. Sa taas naman meron tayong isang speaker dito, may nakalagay dyan sa tabi ng speaker Dolby Atmos at isang IR blaster para sa remote control ng mga appliances natin at bago para sa akin to. Then meron tayong anti-noise cancelling microphone. Sa kabilang side naman yung volume rocker natin tapos power button at yung display naman yung fingerprint scanner niya. Well, sa kabuuan ng phone na to, box type siya, wala siyang mga curve at nagugustuhan ko yung display nito, flat din siya. Saktong-sakto lang din yung punch hole camera niya. At meron tayong 144Hz na refresh rate dito na dati sa Tecno Camon 20 Pro 5G na nasa 120 lang. At yung bezel nito symmetrical dun sa taas tsaka dun sa baba. At talagang premium talaga siyang hawakan. Lalong-lalo na kapag nilagay natin yung case nito, sobrang astig niyang tignan talaga. Okay, moving on, dahil camera-centric phone to, pag-usapan muna natin agad yung camera. Sinabi ko na sa inyo kung ilang megapixel yung makukuha natin. Ito yung mga nakuha nating photos dito sa Camon 30 Pro 5G. Masasabi ko na maganda yung mga litratong makukuha natin dito. Lalong-lalo na kung hindi ka naman mabusisi talaga sa camera, talagang ipopost mo na lang to. At magagandaan ka
ka talaga sa mga pinoproduce ng mga photos, lalong-lalo na kapag maganda yung liwanag o maganda yung sikat ng araw, panalong-panalo yung mga photos na makukuha natin dito. Well, sa mga mabusisi naman, ito yung para sa inyo. Ang napansin ko dito sa camera niya, magkaiba yung color science ng 50 megapixel na ultra-wide sa main camera na Sony IMX natin. Hindi sila magkakulay talaga. Medyo patay yung kulay ng ultra-wide natin. Well, normal naman talaga yon kasi hindi naman naka Sony IMX 890 yung isang ultra-wide natin. Yun nga lang, sa main camera ang napansin ko, kapag kumukuha ko ng mga shot dito, although maganda naman talaga siyang tignan, pero kapag sinum in mo na, nawawala na yung mga ibang details. Actually, nagkukulang ako ng mga sharpness at parang soft yung mga image na makukuha natin dito sa Tecno Camon 30 Pro 5G. At sana magawan ng paraan yan sa updates natin. May mga part na maganda talaga siya at may mga part na hindi ko talaga nagugustuhan. Lalong-lalo na dito sa photos na to, okay lang yung sky natin, yung mga down, okay lang yan. Pero kapag dun sa medyo madilim na part, talagang nawawala na yung mga details niya. At sabi ko nga, kung magsisilan talaga tayo sa camera, talagang mapapansin nyo yan kapag hawak nyo tong phone na to. Pero sana nga ma-adjust to sa software updates at yung mga details na kapag sinum in mo na ng konti nawawala, sana maayos din nga po yun. Sa portrait mode naman, hindi siya ganun ka bokeh talaga, pero yung edge detection niya, nagugustuhan ko siya. Hindi siya perfect para sa akin, pero mas malapit na siya doon. Parang ganun. May mga part kasi ng mga buhok na nasasama talaga sa pagkakat at medyo hirap talaga sa mga buhok na yan. Pero sa iba naman okay siya. At ang cons ko dito, kapag kumukuha ako ng mga photos, nahirapan siya mag-autofocus. So dapat talagang hindi ka magalaw at kailangan na steady lang talaga yung kamay mo kapag kumukuha tayo ng mga photos pagdating dito sa Tecno Camon 30 Pro 5G. Well, yan yung mga photos natin. Dito naman sa video, meron tayong sagad na 4K at 60 FPS. Well, sa pag-test ko ng mga MediaTek Dimensity 800, yung mga ibang phone na yon medyo magalaw talaga, as in talagang mauga. Dito may stabilization siya, although hindi siya perfecto, pero mas nagugustuhan ko yung stabilization nito kung ikukumpara ko sa mga nakaraan na 8200 na tatest ko. Dahil kahit na hindi naman siya ganun ka-stable, mas magagamit natin to kahit naglalakad tayo. Kung mapapansin nyo, parang nahirapan pa rin siya mag-autofocus o mag-update ng stabilization kapag naglalakad, which is yan na talaga yung makukuha natin, pero sa update sana makuha pa. At kung ayaw nyo naman sayang yung 4K at 60 FPS dito sa phone na to at hindi nyo nagugustuhan yung stabilization niya, pwede naman tayong gumamit ng mga gimbal dyan. At meron nga tayong DJI Osmo SE dito na magagamit natin para sa stability ng mga photos natin at lalong-lalo sa video. Dahil meron tong 3-axis stabilization para ma-reduce yung uga sa mga phone natin at maging smooth yung mga videos na makukuha natin. So collaboration din siya ng Camon 30 series at alam nyo naman yung brand na yan, kapag sinabing DJI, talagang maganda yung mga product nila. So pwede natin subukan yan dito sa Tecno Camon 30 Pro 5G natin at para hindi nga masayang yung 4K at 60 FPS kapag naglalakad tayo. Pero steady video, okay na okay yung mga capture natin ha. Huwag lang talaga tayong maglakad. Medyo may uga talaga siya. Hindi siya perfect talaga. Pero sabi ko nga kanina, mas nagugustuhan ko yung stabilization nito kumpara ko sa mga naka 8200 na tatest kong phone. Sa front facing camera naman, although hindi ako mahilig talaga mag selfie, pero nagugustuhan ko yung mga details dito. Then sa video ng front facing camera, good news para sa inyo to. Meron tayong 4K at 60 FPS din dito. Kung mahilig kayong mag-vlog, magagamit natin to. At masaya ako na meron tayong 4K at 60 FPS dahil 4 times siyang malinaw sa 1080p. Kaya sa mga vlogger dyan, magagamit natin itong pang-vlog, ang Tecno Camon 30 Pro 5G. Bago tayo mag-proceed sa performance ng phone na to, eto muna yung dapat yung malaman dito sa Tecno 30 Pro 5G. Number 1, naka IP54 dust and water resistant na rin to. Ibig sabihin na kahit maulanan siya, okay pa rin yung phone natin at hindi siya papasukan ng mga likabok dahil nga dun sa IP54 na rating niya. Then ang pinaka nagustuhan kong features na nakita ko dito na magbe-benefit para sa atin, meron tayong pulse width modulation na 2160Hz na high frequency. Ibig sabihin na kapag nag-phone tayo sa gabi at nasa low brightness lang yung phone natin, sa ibang phone kapag walang features na ganito, hindi nyo mapapansin na sumasakit yung mata natin at medyo na-stress tayo, hindi mo alam na nanggagaling pala sa phone yun. Pero dito sa features na to, mas makakatulong sa atin para hindi maging stress yung mga mata natin at lalong-lalo na hindi sumakit yung ulo natin sa paggamit ng mga phone na ganito. Then meron tong features sa camera ng AI GC at AI generator to. Kapag nag-shoot tayo ng mga photos natin, mako-convert niya as AI. So yung mga pinapakita kong image sa inyo, ako po yan. At medyo kamukha naman, medyo lang naman. Pero konting adjustment pa siguro sa mukha. At marami naman tayong choices dito: lifestyle, love, graduation, childhood,
at 3D doll. So depende sa inyo yan kung gusto nyo talaga maging AI, magagamit natin tong features na to. Then meron din ako nakitang features dito na kakaiba talaga na hindi ko nakita sa ibang phone, indicator light. Kapag may incoming call o gagamit tayo ng mga IR blaster para sa remote control at charging nga po. May breathing effect yan dito sa likod natin at kulay pula po yan. So at least nagsama sila ng ganitong features na hindi ko na nakikita talaga sa ibang phone, wala tayong mga indicator lights na ganun. Then sa battery naman, meron tayong 5,000 mAh capacity ng battery at walang masyadong special dito. Normal na nagkaroon tayo ng 5,000 mAh capacity ng battery at halos isang oras dun mo full yung battery natin dahil meron tayong 70 watts na charging dito. Okay, moving on dito sa performance, hindi ginawa tong phone na to as gaming device pero masasabi ko sa inyo na palag din to sa gaming. Imagine mo kasi na pinagsama nila yung gaming chipset at sa camera nga na Sony IMX890. Pero i-check natin kung ano yung mga kaya niyang games. Nag-test ako ng maraming games dito at ang nakuha ko ang Tutoy score 900,000 points. Actually malakas po yan, close na sa 1 million ang Tutoy score natin. Pero lagi kong sinasabi sa inyo ibang usapan yan pagdating sa gaming at gaano ba ka-optimize ang mga phone lalong-lalo na kapag bagong phone na ganito. Well, mag-umpisa tayo dito sa Mobile Legends. Sa Mobile Legends, optimize na po siya. Nakakuha tayo ng ultra dito, ultra graphics tsaka ultra frame rate at stable po to sa 110 to 120. Wala kayong magiging problema dito as in talagang maning-mani lang to, hindi siya pagpapawisan at nakakuha ko ng temperature dito ng 42 degrees Celsius lang. Well, magandang chipset kasi ang Dimensity 8200. Actually, paborito ko talaga sa channel na to na i-review yung mga 8200. Yun nga lang hindi talaga siya perfect pagdating sa camera. Pero dito sa laro na to na hindi man talaga yung graphics, kayang-kaya niya po yung Mobile Legends at lalong-lalo na sa Wild Rift. Pero dito sa Wild Rift, kahit na naka 120 frames per second yung games natin dito at yung graphics natin nasa high, nakakuha lang tayo ng 50 to 60 frames per seconds. Yan po yung sinasabi ko na kapag bago yung phone o bago yung chipset, kailangan pang ma-optimize talaga yan. At konting-konti lang naman. So sa Wild Rift, nakakuha ko ng 50 to 60 frames per seconds which is okay lang naman at stable po naman siya. At ang nakuha kong temperature dito pagtapos ng isang laro, nasa 41 degrees Celsius lang din. So malamig-lamig po yan sa mga ganitong laro dahil hindi naman mataas talaga yung graphics nito at kayang-kaya to sa Wild Rift. Sa Punishing Gray Raven naman, kayang-kaya rin po 50 to 60 frames per second, stable at napakasarap talaga maglaro ng Punishing Gray Raven dito sa phone na to. Kayang-kaya talaga. Dito naman sa PUBG, nilagay natin sa smooth para lumitaw yung Extreme Plus na frame rate natin at ang nakukuha ko dito, napakaganda ng frame na nakuha ko dito, 80 to 89 frames per second. So parang pumapalo na siya o consider na rin siya as 90 frames per second at stable po siya dyan. Siguro may mga frame drops na pa konti-konti pero tumataas naman siya. Parang nakita ko siya na bumaba ng mga 70 frames per seconds. Pero okay pa rin po yan kasi tumataas naman po siya at masasabi ko na playable talaga sa PUBG. At alam ko na marami talaga nag-request ng PUBG dito. Well, ito po yung tamang phone para sa inyo. Kayang-kaya po dito sa Tecno 30 Pro 5G. At ang nakuha kong temperature dito, okay lang din po siya. 42 degrees Celsius lang po. Sa Call of Duty Mobile naman, yung graphics nilagay ko sa low tapos yung frame rate is nasa ultra. Pero hindi siya gaya ng PUBG na nakakuha ako doon ng 90 frames per seconds. Dito nakakuha lang po ako ng 60 frames per seconds pagdating sa Call of Duty Mobile. Yun nga lang sa ibang 8200 na na-test ko, nagkakaroon ako ng 90 frames per seconds doon. Pero dito, bigyan pa natin ng oras para ma-optimize tong games na to dito sa Tecno 30 Pro 5G. Well, para sa akin okay naman nakukuha kong frame dito, hindi naman siya nag-frame drops talaga. 60 frames per second, stable naman po siya dyan. At kayang-kaya naman at smooth naman yung paglalaro ko dito sa Call of Duty Mobile. Sa bagong laro naman na Call of Duty Warzone, 60 FPS yung niligay natin dito tapos yung graphics niligay ko sa mid. Pero ang nakukuha ko dito mga 40 to 50 at alam nyo naman, bago pa lang tong games na to, pagbigyan pa rin natin pero playable naman siya. At alam ko marami rin naglalaro ng Warzone sa inyo at naghanap talaga ng perfect phone para sa laro na to. Well, para sa akin okay lang din naman siya. Minsan nakakuha ako ng 30 frames per seconds pero umaangat naman po siya. Actually taas baba, mga 40 to 50, minsan 30 to 40. Depende sa scenario talaga kung clash o kung naglalakad ka lang, iba-ibang frame ang makukuha natin dito. At pagkatapos ng isang laro, ang nakukuha temperature same pa rin, 42 degrees Celsius. Which is sa mga tines ko, okay lang din yung mga graphics kasi nasa low talaga. Pero isagad natin yung graphics nito kasi nasa low lang tayo sa ibang games. Isagad natin dito sa Genshin Impact. Nasa high settings ako dito at 20 minutes po ako naglaro. Sa first minute, nakakuha ko ng mga 50 to 60 frames per second. Sagad-sagad po talaga yung graphics nito At sa 10 minutes naman, nakakuha ko ng mga 40 to 50. Then sa 15 minutes naman, naramdaman ko na umiinit yung phone.
phone, nakakuha tayo ng 40 frames per seconds at nag-frame drops po siya ng mga 30. Pero nagulat din ako na umakit din naman po siya after nung mga clash at bumabalik naman siya sa tamang frame. Yun nga lang, kapag may clash na, bumaba pa rin siya ng 40. At ang nakuha ko temperature dito, 47 degrees Celsius. Well, sabi ko nga dun sa phone cooler review ko, unfair talaga na mag-test tayo sa init ng panahon na ganito. Kahit anong mga phone, kahit na mga ROG pa yan o kahit anong pang mga gaming phone, talagang masagad talaga yung GPU o CPU nun at iinit po talaga. At nasa game turbo naman yan, may mga warning doon. Kapag nilagay natin sa performance mode, talagang may mga warning dyan na iinit talaga yung phone natin, pero yung performance na dun pa rin. Pero dito okay lang din naman yung nakukuha ko kasi bumabalik naman siya at playable naman siya. Ngayon, ginamitan ko siya ng phone cooler pagkatapos. Eto po yung graphs na nakuha ko nung walang phone cooler. Medyo taas baba po talaga siya. Pero nung ginamitan ko ng phone cooler, eto naman po yung graphs niya. Kung mapapansin nyo, straight na halos dun sa 60 frames per seconds. At masabi ko kapag yung games natin is demanding talaga sa mga graphics na ganito, kailangan natin ng phone cooler kahit anong phone pa yan para hindi may stress yung GPU tsaka CPU natin. So nung gumamit ako ng phone cooler, naging stable siya sa 50 to 60 frames per seconds. At pagkatapos ng isang laro, ang nakuha ko lang temperature dito, nasa 38 degrees Celsius lang. So malamig po yan compare dun sa kanina na 47 degrees Celsius. Sobrang init po nun dahil nga mainit yung panahon at unfair po talaga na mag-test tayo sa init ng panahon na ganito. Pero para sa akin na kinakaya naman yung Genshin Impact talaga. Then sa Farlight 84 naman, highest settings din, extreme, tinaas din natin. Pero nakakuha lang ako dito ng mga 60 frames per seconds at yun yung mataas na nakuha ko. Nag-expect ako ng mga 120 pero hindi ako nakakuha nun. Kailangan pa ma-optimize talaga. Then maraming frame drops din dito, taas baba din po siya. Minsan nakakuha rin ako ng mga 30 frames per seconds. At mainit din yung nakuha kong temperature, nasa 47 degrees Celsius din. Pero normal lang talaga na makakuha tayo ng mataas na temperature pagdating sa Farlight 84. Kung nakasubaybay kayo sa channel ko, yung mga Farlight 84 talaga sumasagad talaga ng 45 to 47 or 50 pa nga kapag nag-test tayo. Dahil nga para makita natin kung anong kaya talaga ng Farlight 84 pagdating sa mga high settings. Kaya dito, normal lang nakakuha ko ng mga 47 degrees Celsius. Which is, uulitin ko nga kapag ganito yung mga laro natin, kailangan natin gumamit ng mga phone cooler. So marami akong phone cooler na i-unbox dyan. Mag-check na lang kayo kung ano nagugustuhan nyo. Okay, yun yung performance ng phone na to. Eto yung sinasabi kong features na nag-stay dito sa Tecno Camon 30 Pro 5G na meron sa Tecno 20 Pro 5G. Meron tayong bypass charging dito sa phone na to. Alam nyo naman na camera phone to pero may bypass charging tayo dito. Ibig sabihin parang pinagsama nila yung gaming device sa camera phone niya. Sa mga hindi nakakalam ng bypass charging, kapag maglalaro po tayo para hindi tayo maubusan ng baterya, i-activate natin yung bypass charging natin para duman sa socket at diretso sa phone natin, hindi siya dadan sa battery. Which is magandang features yun para hindi masira yung battery natin pero hindi ibig sabihin na hindi maghihinit yung phone natin. Pwede rin tayong gumamit ng phone cooler kapag gagamit tayo ng bypass charging. Yun yung kagandahan dito na nagstay pa rin sa Tecno Camon 30 Pro 5G. At syempre meron tayong game turbo dito, may performance mode, power saving, equilibrium, at marami pa pong iba. So kayo nang bahala dyan. Kaya nga ang pinaka-importante para sa akin yung bypass charging na meron dito sa phone na to. Pagdating naman sa display, meron tayong 6.78 inches AMOLED display, 144Hz na refresh rate, at pwede tayong pumili ng 144 to 120 at 60 nga po. Tapos yung touch sampling rate ito, saktong-sakto lang, meron tayong 360Hz na touch sampling rate. At yung peak brightness naman nito, 1300 nits brightness po. Maganda yung pagka-AMOLED niya, black is black talaga, kahit anong angle maganda siyang tignan, at flat display po yung meron tayo dito. Then syempre para masulit natin sa Netflix, naka L1 certifications na tayo, meaning na kapag manood tayo ng mga movies, kayang-kaya dahil Full HD mapapanood natin. At meron tong video toolbox kahit nasa Netflix o YouTube, meron tayong screenshot dito, screen record, at play video in the background o play video while screen off. Ibig sabihin na kapag manood tayo sa Netflix, kahit nakapatay yung screen natin, marinig pa rin natin yung nagsasalta dito sa Netflix. Yun nga lang, hindi siya pwede sa YouTube, parang bawal talaga. Dahil features po yun ng Google, parang pinagbabawal nila. So magagamit lang natin yung features na yun na play video while screen off dito sa Netflix. Okay, kung may katanungan po kayo, pwede kayong mag-comment dyan para masagot ko. At kung may kulang pa ako, siguro sasagutin ko naman isa-isa yan. At sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe kasi malapit na tayo sa 100,000 subscriber. At sa mga luma naman dyan na hindi pa nakasubscribe, pwede na po kayo mag-subscribe para sa mga gatong unboxing reviews, mga honest reviews, at kung ano-ano pa. Marami pa tayong mga unbox dito na sobrang ganda ng mga phones at magbibigay din ako ng mga tips and tricks sa inyo. At huwag nyo kalimutan na mag-follow sa TikTok natin o kaya din sa Facebook account natin.
natin. Yung mga link po ilalagay ko sa description para hindi kayo maligaw at legit yung mabibili nyo. So maraming salamat sa mga nasa Premiere, sobrang thank you po talaga. Pa-like, share naman tong video ng to at magkita po tayo sa next videos natin. Once again, ako po si Paul.